Blessed 2026 mga kapamuso. Kamusta po ang ating bagong taon? Kompleto pa ba? Tingnan mo yung mga katabi kung kompleto yung mga daliri. Kamustahin mo kung kompleto ang puso niya? Ah, hindi kay Lord, kompleto lagi. Amen? Oo. Kaya praise the Lord. Ano man yung nararamdaman natin, di ba? Kahit na kompleto, kulang, daliri natin, higit sa lahat yung puso natin. Si Lord ang kukompleto ng puso natin. Amen ba yun? Laging may hugot to. Ano ba? But anyway, thank you for always cooperating. Okay, so ngayon po, no, so testingin muna natin kung gumagana po ang ating, gumagana naman. So I invite everyone na tumayo. Bilisan natin ito dahil mamaya po, no, General Assembly natin. And we are inviting everyone na saksihan po yung ating gagawing General Assembly. At kaya nga po, itong topic natin ay may kinalaman din sa gagawin natin mamaya. At syempre, hindi lamang po para sa church, maging para po sa buhay natin. So basahin po natin, 1, 2, 3, go! Sa 2026 at hinaharap. So, pag sinabing pagtawid sa Bible, ano ba yung mga story sa Bible na merong pagtawid? Red Sea, tama na, yun na yung una. Red Sea, pagtawid sa tubig. Pero ang ating pag-aaralan po ngayon ay yung maliit-liit lang. Yung Ilog Jordan, ito po sa Joshua chapter 3. So, basahin po natin. So, verses 1 and 2 lang muna, pero lahat po yan ay pag-aaralan natin. So, I invite everyone na magbasa po. Basta po na, 1, 2, 3, go! Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang. Verse 2. Ayaw gumana. Yan, 1, 2, 3, go! Pagkalipas ng 3 araw, nagtibot sa kampo ang mga pinunuan. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoong Diyos. Unang Sunday po ng taong 2026, Panginoon. At punong-puno kami ng pag-asa sapagkat alam namin, Lord God, sa pagtawid namin sa taong ito, kasama po namin kayo. At sa aming pag-aaral po ngayon, isa pong patunay ito, Panginoong Diyos, na kayo po ay kasama namin. At yamang kami, Panginoon, ay nakatawid ng ligtas, masaya, Panginoon, pinagpala, mula 2025 hanggang ngayon sa 2026, at naniniwala kami sa hanggang hinaharap, Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon, ay gabayan niyo po kami, magkaroon kami ng karunungan at sundin namin ang aral na aming matututunan, Panginoong Diyos, upang matitiyak namin na ang pagpapala mo ay laging taglay namin, Panginoong Diyos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ngayon ay umupo. So, context muna tayo bago tayo magpatuloy dito sa Joshua chapter 3. So, ang Joshua chapter 1 muna, i-summarize lang natin. Ano yung nangyari dito? So, wala na si Moses. Diba? Namatay na si Moses, naiwan siya sa bundok at hindi nila alam kung saan nilibing. Bahala na si Lord. Silang dalawa ni Lord lang ang nakakaalam. And then, dahil wala na si Moses, kailangan merong pumalit. Ang pumalit ay si Joshua. At sabi nga, ang pinakasikat na verse doon, yung verse 5, nasaan man ako, kung paano ko pinagpala si Moses, pagpapalain din kita. So sabi gano'n ni God kay Joshua. And then sa chapter 2 naman, yung sinundan nito, ito naman si Joshua, nagpadala siya ng ilang espiya. 2. Kasi una kay Moses, di ba? 12. Tapos yung si Joshua nga yung isa doon sa espiya kasama si Caleb. Pero dito 2 lang. At doon na-meet nila sino kaya yung babae? Si Rahab, di ba? So ito yung context nito. Doon ngayon, dahil nakabalik na yung 2 espiya, tungo na tayo sa chapter 3. So ito po yung paghahanda nila sa pagtawid sa Ilog Jordan para makapunta sila sa lupang pangako. At tayo po ay literal, di ba? O symbolikal na tumatawid. Nakatawid na. Pero tignan natin yung mga aral na matututunan natin dito na dapat nating sundin. At hindi lamang po ito pang New Year habang tayo ay nabubuhay at habang kasama natin ang Panginoong Diyos. Itong 4 na to ay maganda po na isabuhay natin. At ito, marahil narinig na natin to ng paulit-ulit, pero let this be a reminder for us na ito'y magandang gawin natin para tiyak natin na ang kasama natin ng Panginoong Diyos, para matiyak natin na ang pagpapala niya ay ibubuhos niya sa atin. Unang-una po na dapat nating gawin para makatawid tayo ng maayos at mapuntahan natin ang ating lupang pangako, yung ating mga pangarap, yung kalooban ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa atin, magawa natin,
Ito po yung unang-unang dapat natin gawin. 1, 2, 3, go! Yan, hayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng hayaan mong pangunahan ka ng Diyos? So, tignan muna natin dito. So, basahin ko muna yung verse 3, sundan lang natin. Sabi dito, at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita, ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Asan doon yung pangunahan kayo ng Diyos? So, ito pong kaban ng tipan, may idea na tayo. No? Siguro, i-describe ko lang para sa mga hindi pa masyadong familiar dito. Sa Old Testament, dahil hindi pa naman lumilitaw si Lord Jesus Christ dyan meron silang tinatawag na kaban ng tipan. So, meron siyang apat na yung nilalagay dito. Ano ba tawag doon? Sabihin na natin, hindi kawayan yun, ano? Pero hindi ko maano yung tamang kahoy. Tapos para siyang, ano bang tawag sa Tagalog? Baol, parang ganon. Tapos meron mga nakalagay doon. Yung commandments, yung mana, yung tinapay. So, andun nakalagay yon. Tapos binubuhat ng mga religious leaders o yung mga pare. So, yun ay simbolismo ng presensya ng Diyos. At tuwing maglalakbay yung mga Israelita, dapat laging nasa unahan yon. Hindi pwedeng nasa likod, hindi pwedeng nasa gitna. At yung mga nagbubuhat doon, yung mga leaders nila. So ngayon po, hindi na to pinapractice. Pero ano ba yung kahulugan nito? Kasi, kung ito, nung unang panahon to ano naman sa akin? Ito po, ibig sabihin nito, ang relation nito sa atin, ibig sabihin, dapat ang presensya ng Diyos ay laging nasa unahan natin. Hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya nga sabi dito sa ating unang outline, ay hayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Kasi hindi natin alam kung ano yung hinaharap Sabi dito, tignan natin dito. Sa verse 4, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Noong unang panahon, wala pa pong Google Maps. Wala pang Waze. Ngayon, di ba? Pero minsan, ipapahama ka rin ni Google Maps pati ni Waze Dadaan ka sa one way no? One way pala sa Makati, ang daming one way. Tapos minsan pumunta kami ni Pastora Del sa sabi ko, alam ko yung daan Yung sa may Marikina, yung sa yung doon, yung merong oblong, yung takbuhan. Yung bintahan ng sapatos doon meron Dinaan kami sa Masinag. Ba't kaya Masinag? Ang layo. Sige, sinundan ko na lang kahit alam ko yung daan. Minsan, hindi mo maintindihan yung mapa, no? Pero alam nyo po, ang Panginoong Diyos natin mapagkakatiwalaan natin. Kaya minsan may mga lumalapit sa atin, di ba? May mga lumalapit patungkol sa karir. Pastor, pwede po bang pag-pray nyo ako patungkol sa trabaho, patungkol sa aking kurso, at minsan, maging sa romantic life, may mga lumalapit. Kasi, maghahalaga po na sa bawat desisyon natin, i-include natin ang Panginoong Diyos. Yun po yung ibig sabihin na hayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Meron kang pangarap, meron kang desisyon, pero hindi mo babaliwalain. Ano kaya ang kalooban ng Lord sa akin? Kasi hindi natin alam yung future. Hindi natin alam yung 2026. Yung year 2019, masaya pa tayo ng dulo, no? Tapos, may nababalita na yung COVID, pero di natin alam, nagsimula na yung lockdown, di natin alam yung inaharap. Kaya napakahalaga po na ang hayaan natin ng Panginoong Diyos na manguna sa buhay sa natin. Ito po yung larawan nito sa Old Testament na aplikable po sa atin. Sabi pa rito, ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan, paunahin ninyo ito ng 900 metro. Mamaya, tingnan natin ang kahulugan nito. Tapos sabi dito sa verse 6, pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin ninyo ang kaban ng tipan. Yan, dapat pala naglagay ako ng picture dito, no? Para na-imagine natin. So, ibig sabihin, 4 sila nagbubuhat niyan. Meron 2 sa unahan, 2 sa likod, at yung ataul na yung mga nakalagay na magamit doon. So, ang kaban ng tipan po ay simbolo po ito ng, tama ano ba sabi ko? Ataul ba sabi ko? Sorry. Baul yun na sa isip ko pero, patawarin niyo po. Puyat pa tayo, kahit hindi. Napuhit kami kahit hindi kami nandun lang kami sa kwarto, takot ng mga anak namin sa paputok So, yun to po, no? So, mabigat yun. Tapos maglalakbay ka ilang kilometro. So, bubuhatin nila. Pero ito nga ang punto rito. Simbolismo ito na sa bawat decision natin, sa bawat gagawin natin, always include God. God knows your future. God has a plan for you. Kung ang Diyos ay may plano sa iyo,
Mahalaga na alamin mo, Lord, alam mo, ano ba yung plano mo sa akin? Ano ba yung direction mo sa akin? Sa pagpasok natin sa 2026, ito yung gagawin natin. At isang bagay po na na-realize ko nga po, no, yung New Year resolution, laging pumapalya tayo, di ba? Pero tatandaan niyo po, no, kapag yung plano mo, kahit wala kang New Year resolution tatawid, ilang beses na naulit, pinibigyan talaga ng diin sa buhay natin. Ay, thank you, bro. Binibigyan ng diin sa atin na always include God. Isama natin ang Panginoong Diyos sa plano. Iba yung iba yung nagpaalam sa nagpaalam. Minsan sasabihin natin, meron kang gagawin, di ba? Meron kang desisyon sa buhay. Pinag-pray ko naman kay Lord to. Di ba? Bawa, ito yung gusto kong course na to, kaya crush na crush ko talaga to eh. Kung ano yung decision natin sa buhay, tapos gagawin mo, ang sabihin mo sa kakilala mo, kaibigan mo, pinag-pray ko naman kay Lord. So para mas maintindihan natin, ano ba yung ibig sabihin ng malalim na kahulugan na pinag-pray ko kay Lord? Halimbawa, yung salitang nagpaalam. Halimbawa, si MJ na lang, tsaka si Jomer. Halimbawa, Kuya, pahiram ng Kuya, pahiram ng t-shirt mo kailangan ko lang. Ang problema, sinuot niya na. Hindi nagpaalam yun, nagpaalam. Nagigets natin. Minsan ganun tayo kay Lord eh. Lord, pinag-pray ko naman kay Lord to. Pupunta ako ng abroad. Mga ganyan. Pinag-pray ko naman. Talaga? Baka pinaalam mo lang. Hindi mo pinaalam. Nagets yung difference? Yung pag pinaalam kasi, Lord, ibibless mo ba ako dito? Pag hindi mo ako ibibless, hindi ko po gagawin to. Pero yung nagpaalam, ginawa mo na. Pero, in the long run, tsaka mo na-realize, ay hindi pala will ni Lord to. Nagigets natin. So yung mga yung mga manghihiram ng t-shirt, manghihiram ng brief sa mga kuya, mga ganyan. Paalam kayo ha. Pag magpaalam, ganyan. 'Di ba? Pagkain sa rep, pahingi akong Graham. Kaso, hindi wag, para kay mama yan. Hindi, nakain ko na eh. Mga ganon. So, napakahalaga po. For example po dito po sa church, itong last year, 2025, ano po yung tema natin? Deeply rooted. Ano po yung vision mission? Ito po, So, maliit nga lang, pero sabi, di ba, yung vision natin, JSOICC, ito po yung direction sa atin eh. Ito yung susundin natin. Ito naniniwala tayo. Pinag-pray natin ito di ba, nung nauna na si Pastor Joy sa Panginoon eh. Pero syempre, paano tayo magsisimula? So pinag-pray natin, ano ba yung vision ng Lord sa atin? Ano yung mission? Ano yung vision natin? The JSOICC is a Christ-centered, soul-winning and disciple-making church. Di ba? Tapos yung mission, to follow the shepherd and shepherd his flock. And then last year, deeply rooted. At nakita naman talaga natin na yung ating pananampalataya sa tulong ng tema natin, nire-remind sa atin how important na magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Kanya. At ngayong taong ito naman po yung direksyon ng Panginoon sa atin. Yan, 1, 2, 3, go. Yan, Ambassadors for Christ. Mamaya po ipapaliwanag sa atin. Buong taon, ito po yung tema natin, ito po yung focus natin, pagsisikapan natin gagawin. So we live to represent Jesus, hindi ko na po ipapaliwanag. At isa pa pong maganda rito, kapag sinabi natin, isa pang magandang halimbawa, nung last year, January 2025, nung nagkaroon tayo ng community prayer meeting actually, pero naging community prayer outreach siya. Ito, nakakatuwa to, kasi ako naniniwala talaga, it was really a direction from the Lord. Kasi po itong community prayer meeting sana, naging community prayer outreach siya. Ginanap ito January 29. Pero originally, hindi talaga just January 29. Sabi dito, babasahin ko yung chat ni Nanay Shirley. Si Nanay Shirley kasi nag-chat sa akin dito eh. Ano ba boses ni Nanay Shirley? This January 20 nag-chat siya. Sabi, gandang gabi po, Pastor Nald. Kasi malambing yung boses niya eh, di ba? Ngayon ko lang po kasi nalaman na holiday po pala ang 29. Tama ba? Nagaya ko ba ng konti? Sabi, basahin ko lang po. Pwede po bang 29 na lang ang ating community prayer meeting para marami pong maka-attend? It was holiday. Tapos, sige, natin, tuloy natin, holiday pala yan. Kasi supposed to be dapat
I think 31 yata yung Saturday. So to make the story short, nagpunta tayo dito. Una-una, papasalamat kami sa mga kapamuso kasi pumunta. Isipin mo yung suddenly biglang nagkaroon ng pagbabago. Pumunta yung mga kapamuso natin, tumuloy tayo doon. Nag-evangelize tayo doon. Ang purpose lang talaga mag-pray eh. Pero nauwi sa evangelism. At isang patunay po na pag tayo sumusunod sa pangunguna ng Panginoong Diyos, at ako naniniwala ako ginamit po si Nanay Shirley doon eh. Alam mo yung naging resulta po noon? Nakapag-evangelize po yung mga kabataan natin dito. Diba? Praise the Lord. Sino po yung mga kasama natin ngayon hanggang ngayon? Nakakasama po natin yung mga kabataan na nandiyan dyan. Present ba yung iba? O baka magdagbabakasyon? Wala. Pero nakakasama po natin sila, nakasama sila sa youth retreat. At alam niyo yung nangyari dito? After this event ng evangelism, prayer, napaaga po yung TGIF. Supposed to be dapat June. Nakikita natin, pag ang plano ng Diyos, malinaw na ito yung direction ng Diyos, susundin po natin. Kaya simula nito, napaago po yung TGIF. At ngayon po, ay mga kabataan na nakikita natin, mga bagong muka, yan po ay resulta ng pagsunod natin. 'Di ba? Salamat sa Panginoon. Tsaka wag po ninyong, yung mga boses natin, hindi ho natin babaliwalain. Kaya nga po, hindi ko personal na ipagpasalamat kay Nanay Shirley to but really appreciate yung pagchat-chat niya sa akin. Kasi kung hindi tayo sumunod doon sa siya yung nakaramdam eh. Siya yung nakaisip. Hindi ko naisip eh, gawing 29. So, pag tayo po ay, ang puso natin ay nasa Panginoon, magiging sensitive tayo. Baka ito yung direction ng Lord. Tama naman. At dahil po doon, ito nga po yung naging resulta natin. Nakapagtanim tayo ng ebanghelyo sa mga kabataan na yon. Napaaga yung TGIF. And salamat naman sa ating Board of Trustees na talagang sinusuporta ng ministeryo natin, di ba? Salamat sa pangunguna nila Ate Jonah, nila Ate Jehan, mga ates and kuya. And yun po yung isang halimbawa po, no? So, pangalawa po, sa pagpasok po natin ng 2026, pagtawid natin, at ito pa ba? So, magbigay pa tayo ng mga examples pa dito, no? Ito po, wala po sa plano ito eh, prayer rally. Salamat sa Panginoon sa pangunguna po ni Pastora Jehan. No? So, nagsimula lang kami sa maliit nung una hanggang sa lumaki po. Wala po yan sa calendar natin eh. Pero ano po yung naging mitya nito? Kasi sunod-sunod na lindol eh. Tapos sa panay corruption yung salamat sa Panginoon sa mga kapamuso na sumusunod sa direksyon ng Panginoon. Kapag ka nagsalita yung, kasi kami pong mga pastors, no, ang lagi naming inaalala, baka pagod na yung mga kapamuso. Alam niyo po, nung si Pastor Joe, nung nabubuhay pa po siya, pag lagi ko po siyang kasama, lagi po siya nag-aalala sa inyo. Ay, sunod-sunod yung activity natin. Baka pagod na sila. Baka ayaw nila sumama, baka, yung typical na pag-aalala. Pero kami po, nagpapasalamat kami sa inyo, mga kapamuso. Kasi pag may gawain tayo, pag alam natin na malinaw na direksyon ng Panginoon, andun kayo. Praise God sa mga nagpapahiram ng inyong oras. Actually, hindi nga pahiram nagbibigay ng inyong oras. Ito pong prayer rally na ito ay naging matagumpay po ito. No? Naglakad tayo. Kasi nakakapagod yung mula dito hanggang plaza. No? Nag-aalala ako sa mga 60 plus eh. Baka rayumahin. Kasi ako nga masakit na nga tuhod ko eh. Pero salamat sa Lord at ito po. No? So, ilan lamang po yan sa mga larawan sa nangyari sa atin nung year 2025. Kasi po sumunod tayo sa direksyon ng Panginoon, sa pangunguna ng Panginoon. At hindi lamang po para sa church yan, maging sa ating personal na buhay. So, sundin natin kung ano ang direksyon ng Panginoon. Hayaan natin na pangunahan tayo ng Panginoong Diyos. Kahit anong pagsubok yan, kung alam natin, nakalooban ng Lord, gagawa si Lord ng way. Kasi napakahirap nito, no? Noong unang panahon, wala pa pong DPWH nila Joshua. Paano tayo gagawa ng tulay para tatawid tayo ng Jordan, di ba? Pero buti na lang talaga, kundi baka maging ghost project kung tatawid sila dun sa Kanaan. And then, number 2, ano po yung kailangan natin gawin? Sa pagtawid natin sa taong 2026 sa tinaharap, 1, 2, 3, go! Yan, magkaroon po tayo ng spiritual na paghahanda. Napakaganda po no, na pagkatapos po nating mabotsyog ng December at January, ewan ko kung yung spaghetti nyo buhay pa ngayon. Buhay pa ba? Wala na? Wala na yung spaghetti nyo? Yung mga Graham,
Ilalagay nyo sa rep, paabutin nyo pa hanggang February yata. Pero ngayon po, no, maganda po na magkaroon tayo ng spiritual na paghahanda. Sabi po dito, sa verse 4, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakararating dito. So napakahalaga po, no, na dahil hindi natin alam ang inaharap, magkaroon tayo ng paghahanda. Hayaan natin, Lord, di ko alam yung gagawin namin. Bless us, Lord, in this. Guide us in this. Tapos sabi dito, huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 na metro. Ano kaya ibig sabihin nito? Noong unang panahon po, no, yung mga tao sa Old Testament, aware sila sa kabanalan ng Diyos. Nung panahon nila sa Judges, even sa panahon ni Moses, basta Old Testament, kasi wala pa si Jesus Christ, nag-e-exist na siya, pero yung kanyang, hindi pa siya nagkakatawang tao dito. Ang thinking nila, pag lumapit kami sa presensya ng Diyos, mamamatay kami. Ganon. Which is totoo naman, kahit tayo, mamamatay tayo sa kabanalan ng Diyos. Ito po yung larawan nito. Kaya po pag sinabi nating spiritual na paghahanda, hindi lamang tayo nag-iimbita ng presensya ng Diyos, kundi aalisin natin yung mga hadlang tulad ng mga kasalanan na nagiging hadlang po para pagpalain tayo. Actually, kung mag-pass forward pa po tayo sa mga susunod na chapter nito, di ba naging yung sa chapter 7 yata, nung pumunta sila sa Ai, kahit maliit na lugar, pagkatapos nilang talunin yung Jericho, pumunta sila sa Ai, natalo sila. Yung Jericho, mas malakas yun. Yung Jericho na lugar. Pero natalo nila. Pero dun sa Ai, maliit na lugar, tinalo sila. Ano yung naging hadlang? Yung kasalanan. Ang kasalanan po nagiging hadlang para po matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang kasalanan po ang nagiging hadlang para yung pagpapala ng Diyos ay ibuhos sa atin. Wala pong kasalanan ng Diyos doon. Tayo po ang may kasalanan doon. So, sabi po dito sinabi naman ni Diyos, Josue, sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksiyan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Basahin po natin sa English. Maganda sa English eh. 1, 2, 3, go. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. We need to consecrate ourselves. We need to offer our bodies as living sacrifices to God. Lord, ngayong taong ito, gusto ko na mabuhay na para sa iyo. Aalisin ko na yung mga hadlang, yung mga kasalanan na nagiging problema. Kaya hindi ako umaalagwa, kaya hindi ako lumalago. Aalisin natin, isipin natin ngayong taong ito. Ano ba yung nagiging hadlang para lumalim ako sa panalangin? Ano ba yung nagiging hadlang bakit hindi ako nakapagbabasa ng Biblia? Ano ba ang nagiging hadlang bakit tinatamad ako mag-worship service tuwing Sunday? Ano ba ang nagiging hadlang bakit ako natatakot mag-share ng gospel? At dito po, magandang pagbulay-bulayan po natin. Let us meditate on this. Sabi po dito, yung binanggit ko na kanina sa Hebrews, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuing nasa ating harapan. Kaya nga po, every year, salamat sa Panginoon kasi meron tayong ginayahan na church, di ba? Every Nation Church, yung Victory Church. Di po masamang gumaya. Basta yung paggagaya po natin ay tama. 'Di ba sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, gayahin ninyo ako gaya ng paggaya ko kay Kristo. Grabe, no? Just imagine kung lahat ng mayor sa Pilipinas natin ginagaya si Mayor Vico Soto. Di ang ganda ng bansang Pilipinas, 'di ba? Hindi masamang gumaya. At dito po ginagaya nga po natin sila. Ito po yung last year. Ano po yung ginawa natin? Nagkaroon tayo ng New Year and Mid-Year Fasting. Ito, January ito nangyari. Kung naalala nyo yung The Cross. Diba? Tapos, nung anniversary natin, nagkakaroon tayo ng 8x3 offerings. Kasama dyan, Dawn Watch, Night Praise, and Fasting. At tuwing may activities tayo, lagi tayong may pag-aayuno. At ngayon nga po, meron po tayong pag-aayuno ulit na gagawin. New Year Fasting natin. Dahil bukod po sa ito po yung makakatulong sa atin dahil parang bumaba po yung ating cholesterol, bumaba yung ating timbang kasi pagkatapos lang ng December 25, January 1. So meron po tayong pag-aayuno muli. Mamaya po ipapaliwanag ito, no? So ang ating tema nga po ay Ambassadors for Christ. Iyan na po yung mga nilalaman nito. Handa na po ba kayo? Kaya sana po makasama namin kayo. Okay po ba yon? Okay, so kailangan natin ng spiritual na paghahanda. Yung pagsama po dito sa fasting natin na gagawin. Magsisimula po siya bukas,
Magtatapos po siya sa Friday at meron po tayong worship night doon. Mamaya po, ipapaliwanag na lamang po ng ating mga kasama. So yun po, kailangan natin ng spiritual na paghahanda. Kaya sana po, naiintindihan na po natin ngayon. Bakit kauna-unang linggo may fasting agad? Because we really need God. Magkaroon tayo ng reflection. Magkaroon tayo, hingin natin ng pagpapala ng Panginoong Diyos. Sacrifices lang po. Paminsan-minsan lang naman, Paminsan, alam ko po napakahirap pong magutom, nasa eskwelahan ka, napakahirap magutom, nagtatrabaho ka. At may mga provision din naman tayo para naman po sa mga hindi pwedeng mag-ayuno dahil po sa may mga medical condition. At mamaya po ipapaliwanag naman po yan. Kaya magpatuloy po tayo sa pagtawid po natin sa 2026 at tinaharap. Ano pa yung mga bagay na kailangan natin gawin? 1, 2, 3, go! Yan. Kailangan po nating magpasakop sa ating mga leaders. Dito po makikita natin sa verse 6. Pagkatapos, inutusan niya ang mga paring Levita. So ito po yung mga spiritual leaders ng unang panahon. Buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo. Kung mapapansin ninyo, ano po yung trabaho ng mga spiritual leaders? 'Di ba? Sabi dito, buhatin ninyo. Sa totoo po niya, mahirap po magbuhat. Mabigat to Tapos, ang haba ng lalakarin. Pero ito po yung larawan ng sitwasyon po natin ngayon. Ang mga leaders po natin, mga pastors natin, mga elders natin, mga care flock leaders natin, sila po yung bumubuhat ng bigat ng ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Minsan, ang dali-dali sa ating mamuna Ayoko ng care flock leader namin, ayoko ng mga teacher namin, hindi magaling magturo. Subukan mo magturo, maintindihan mo kung gaano kahirap magturo. Ayoko yung pastors namin parang nakakaantok mag-preach, ganyan. Minsan madali pong mamuna. Pero subukan mo na tumangan ka, ikaw humawak ng bigat na ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos. Hindi dito tayo nagbe-blame dito, just to make you understand na ang mga leaders natin, sila po yung pinagtiwalaan ng Panginoong Diyos para manguna po sa atin. Tatandaan po natin, yung mga pastors po natin, hindi po sila pastors dahil lang ginusto nila. It is a calling from God. At bawat po desisyon na ginagawa natin, ipinag-aayuno natin yan, ipinapanalangin natin sa Panginoon. Yung Ambassadors for Christ na tema natin ngayong taon, ay hindi ho basta imbento lang yan. Yan po ay dumaan sa panalangin. Yung mga gawain natin, paglabas natin sa community outreach, pagkakaroon ng prayer rally, hindi po pachamba-chamba yan. Yan po ay pasanin na ibinigay ng Panginoong Diyos sa puso ng ating mga spiritual leaders. Kaya napakahalaga po, susundin natin ang direksyon ng Panginoon. At dito po malinaw na malinaw. Sino po yung pinagtiwalaan? Yung mga paring Levita. Sila po yung magbubuhat ng kaban ng tipan. Sila po yung pinagtiwalaan ng Panginoong Diyos na kung ano man yung direksyon, susundin natin sila. At tignan pa natin, sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Gagawin ko mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. At dito naman, inassure naman si Joshua. Siguro may pa rin ang mahirap po dito yung susundan mo. Sa mga nakakilala po kay Pastor John, isa pong napakahirap na presyo, susunod ako si Pastor John. Anong gagawin ko? Di ba pagka alam mo yung sinundan mo napakagaling, ayoko, yung pressure. Pero tatanggapin mo yung tawag. Pagpapatuloy mo yung sinimulan ng Pastor Joe. Kasi alam mo yun yung huwag mo ikukumpara. At dito siguro nararamdaman ko yung pressure ni Joshua. Si Joshua, si Moses, na gumawa ng 10 himala, tapos nagbuka ng Red Sea. Bagamat sa kanya, Jordan River, hindi pa po umaano yung Jordan River dito, hindi pa nahahati. Grabe talaga yung pressure nun. Pero ang assurance ni Lord, kung paano ko pinatnubayan si Moses, papatnubayan kita. At ito po yung kalakasan namin mga pastors ngayon. Naniniwala kami kung paano po ginabayan si Pastor Joe. Naniniwala kami, gagabayan din kami. Kung paano ginabayan ang JSOS nung simula nung 1992, naniniwala po kami, nagagabayan pa rin tayo ng Panginoong Diyos until now in the future. Amen? Yan. Kayo po ang bunga nun ni Pastor Joe. Kahit yung mga hindi po nakaabot kay Pastor Joe, yan po yung bunga ni Pastor, kayo po yung bunga. Kasi kami, kung paano kami naging bunga din ng ministeryo ni Pastor Joe. At lahat po yan, dahil po sa ating Panginoon. Sapagkat iisa po ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Iisa ang Panginoon na ating sinasamba. Isang Panginoon ang ating kinikilala. Kaya
kung ang espiritu nagpumuspos sa ating Pastor Joe, yan ang espiritu na kasama natin. At kaya nga po, no, salamat po sa ating mga pastors na naririto. Forward, ayaw. Pa-forward na lamang po. Ayan, salamat po, no. So mga hindi po nakaabot kay Pastor Joe, siya po yung siya po yung ating founder, no. So alam mo mga sacrifices. Nung nawala po si Pastor Joe, na-multiply, dumami. At kami nga po ngayon na marami na nga po kami, nahihirapan pa kami. Just imagine na siya nung unang panahon mag-isa siya, no? Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat tapat po ang ating Lord. At siyempre may mga leaders pa po tayong kinikilala. Iyon po yung church council natin. May ito nangyayari. Nagmi-meeting kami every month para natitiyak po natin, natutupad natin yung ating mga layunin, ating vision and mission. So, po kabilang po sila sa mga leader. Ang nais ko lang po sabihin sa inyo, hindi lamang po mga pastors ang spiritual leaders natin. Yung ating mga care flock leaders, department leaders, mamaya po i-commission natin sila. That's why I invite everyone, saksiyan po natin yung commissioning. Kasi sila po yung pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos. Para pangunahan yung mga departments natin, humula sa mga bata, sa mga youth, young adult, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga 60 plus hanggang sa PMM, ushering, Board of Trustees, IPM, ano pa ba hindi ko nabanggit? Katha. Meron pa ba ako hindi nabanggit? Baka magtampo. Kaya magtatampo, no? So, mabilisan lang ito. So, yun po yung yung mga leaders natin. So, pag sinabi nating leaders, ito yung mga pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos para pangunahan yung ministeryo. At hindi lamang po ang mga pastors na tulad namin. Igalang natin sila. Pwede po ba yun? Igalang natin ng ating mga leaders. Sapagkat yun po yan po yung susi para po tayo ay yung pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaatin. And ito, last but not least, ito yung natutunan ko po sa vlog nung nakaraan eh. Yung di ba merong magaling na yung teacher sa Facebook, yung nagtuturo ng grammar. Mali daw ang last but not the least. Last but not least. Hindi ko na po papaliwan, panoorin nyo na lang yung vlog niya. Ito po yung kailangan natin. 1, 2, 3, ayaw. Yan. Ay, lumagpas. 1, 2, 3, go. Yan. Kung paano po ang 2025 ay punong-puno ng pagsubok. Ganun din po. Sigurado po, punong-puno po ng pagsubok ang ating 2026 at tinaharap. Hindi po mawawala ang mga problema, mga pagsubok. Pero tiyak po na mapapagtagumpayan po natin yan. So dito po, so papass forward ko na lamang po. Sabi dito sa verse 8, ano yung problema nila? So tatawid sila, kasama yung kabanantipan, mauuna ang problema nila, mayroong tubig sa pampang. Yung panahon na to, mababasa natin sa mga susunod na verses, panahon ng anihan. Pag panahon ng anihan, malakas yung daloy ng tubig. Minsan po, minsan may kinasal ako. So kailangan kong kakaintahan ko kasi kinasal, kukunin ko ipapasa ko na yung papel. So bumagyo naman sa Taytay. Basta bumagyo siya, tapos bumaha sa Taytay. Yung sa may bayan, kasi alam niyo po, bahain po yung Taytay eh. Tapos mayroon doon part na sobrang lakas ng agos mula sa taas. Yung mga nasa likod ko, mga Mio, nagtatawan ako, mga Mio, mahinang nila lang tong mga motor nyo. Sa aking badya lang, itinawid ko, muntik na ako tumumba, no? Pero sa awa naman ng Diyos, nakatawid ako. Siguro mga hanggang dito yung tubig nun. Pero muntik na ako tumumba. Ano po yung connection dito? Just imagine yung tubig dito, mas mataas. Mas mataas, malakas yung agos. Siguro hanggang dito, habang pupunta sila sa gitna, lumalalim ng lumalalim. Yun yung problema. May bit-bit silang kabanantipan, walang tulay. Tapos 600,000 sila, may mga hayop yan, may mga bata yan. Paano sila tatawid? Pero sabi ni Lord, ito yung mahalaga, nagtitiwala tayo kay Lord eh. Sabi niya dito, papasword ko na lang po, no? So, kailangan mauna. Mauna yung mga, tapos kumuha pa sila ng mga 12 lalaki sa bawat lipi. Bakit? Ano yung mangyayari? May mangyayari kasi dito mamaya. Yan. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanantipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Ang ilog Jordan po ay larawan ng pagsubok. Hindi po inalis ng Lord ang ilog. Ando doon pa rin. Ano yung nangyari? Kailangan, hindi mo na pinatigil eh. Puntahan mo muna. Harapin mo muna. Nung hinarap na nila yung pagsubok,
Nung tumapak yung mga pare, hindi naman yung mga Levita, may hawak ng kabanantipan, hindi naman agad tumigil eh. Naglakad pa yan ng ilang metro. Hindi lang binanggit kung hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Walang binanggit. Pero malinaw, nahaharapin mo muna yung pagsubok. Tsaka mo ngayon, mararanasan yung pagtulong ng Panginoong Diyos na alam na ng Lord, ay hindi na to kaya, sige, tutulong na ako dyan. Naalala niyo yung paano natin tinayo yung church building na ito? Ano yung pagsubok natin? Wala tayong pera. Ilang contractor kinausap natin? Isang contractor, 7 million. Isa, 3 million. Isa, 4 million. Iba-iba. Pera natin, 1.5. Pwede natin sabihin, huwag na tayong tumawid dyan. 1.5, mapapahiya tayo. Pero ito yung magandang halimbawa. Pag kasama mo ang Diyos, harapin mo yung pagsubok. Pag yung pagsubok na yon, hinarap mo na, tutulungan ka ng Lord. Nung ginawa natin to, kulang pa rin pera natin eh. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng mga sponsors, may mga tumulong. Tapos, syempre, sa biyaya, sa karunungan na ibinigay ng ating Panginoon kay Tatay Boy. Si Tatay Boy, grabe yung mga naititipid natin. Salamat po, Tatay Boy. Napakalaking ministry po yung kanyang ginawa. Working behind the scenes. Tsaka yung ating mga team natin sa... Ito po yung halimbawa. Huwag kang matakot suungin yung pagsubok. Problema natin, 1.5 million. Pero ang Diyos natin, walang imposible sa Kanya. Kailangan lang nating harapin. Kailangan lang nating sumuong. Kailangan mo lang manampalataya. Yung pananampalataya, merong pagkilos. Kasi hindi mo malalaman yung kapangyarihan ng Diyos, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos hanggat hindi mo inilalagay yung sarili mo doon. Halimbawa, yung sa Daniel, bagamat ito porsahan, walang choice si Daniel eh. Doon dinala siya sa Lions Den. Paano niya malalaman na ililigtas siya ng Diyos? Na ititikom yung bibig ng mga leon kung hindi siya pinuwersa doon. Pero naranasan niya yung pagliligtas ng Diyos. Hindi bumuka yung bibig, napipi yung mga sumarado yung bibig ng mga leon eh. Nagigets natin. Ando doon siya, hindi inalis yung leon. Hindi inalis yung problema. Pero, yung problema, hindi siya nagalaw. Ganon din po sa buhay natin. Napakahalaga po na mapapagtagumpayan po natin ng mga pagsubok. Hindi po aalisin ng Lord ang problema. From time to time, sa personal nating buhay, kay sa church natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kakapusin tayo, magkakasakit tayo. May mangyayaring hindi maganda. Pero pagkasama natin ng Panginoong Diyos, mapapagtagumpayan natin. Dahil sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa atin, gagawa ng himala sa buhay natin. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanantipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng panahon sa Jordan sa panahon ng tag-aninan. Sumapit ang ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanantipan. Ano nangyari dito? Tumigil ang pag-agos ng tubig. Diba? So, ipapass forward ko na po, So, alam na natin yung story dito. For example po, meron tayong event last LJAP natin. I think April nga ito. Meron tayong Lenten Jesus Art Festival. Alam niyo po yung naging problema dito? Ang problema natin dito, panahon eh. Unang-una po, sobrang init. Inaalala ko si Nanay Amy rito eh. Paano ka magsusumba? Sobrang init. Diba? Pumunta kami na Sabado dito para mag-pray. Itong panahon na to, diba, sobrang init nitong last year. At ilang linggo, hindi umuulan. Paano kami magsusumba? Sobrang init. 4:00 ata yun eh. Pero ang galing talaga ni Lord, ang dami po nag-pray, nasobrahan po tayo nag-pray, umulan. Pati siyempre si Pastor Adel din eh. Nag-pray ako, yes. Pero tapos ang dami nagsabi sa akin, mag-pray. Lahat tayo nag-pray tayo eh, nasobrahan ng prayer. Pero pag sa Panginoon pala, wala palang sobra, Nakita namin ang karunungan ng Panginoong Diyos dito. Alam niyo po nangyari, nakaset up na yung mga booths dito. Kasi nasa bahay na ako eh. Kasi nag-set up kami, syempre magsasalita ako. Ayoko namang kahit pa paano, mabango-bango naman dapat tayo, di ba? Magpipreach tayo dun eh. Biglang umulan. Salamat sa mga kalalakihan natin, sa pangunguna nila RB, sa lahat ng mga boys natin. Sila Kuya Ars, yung mga lalaki na tumulong. Anong ginawa nila? Dinala nila doon sa may bubong. Ang gusto pala, ang naintindihan namin nung oras na yon, ang gusto ng Lord, puntahan nyo doon. Idalhin nyo sa mga tao. Ang dami po nakakita ng ating mga exhibit arts.
Bagamat nung tumigil na yung ulan, binalik natin. Pero makita natin, di ba? Ang daming purpose. May problema o yung tag-init, pinaulan ni Lord. Kasi nung una na umuulap eh. Sabi ko, Lord, and then yung mga ulap, nakikita namin, ang layo eh. Pero mamaya-maya, yung ulap, naging ulan. Sobrang dilim ng panahon na yon. Tapos lumamig. Basta ang dami pong problema dyan, na-late yung truck. Pero kalooban din ni Lord. Kasi medyo na-delay tayo, pero maganda rin pala na-delay tayo. Kasi nga, kung hindi po tayo na-delay, on time tayo, mauulanan yung mga gamit natin eh. Na hindi pa prepared ang lahat, tapos hindi pa umuulan ng panahon na yon. Ang dami pong pagsubok ng time na yan. Pero overall, naging matagumpay po. Hindi po naging hadlang yung panahon, hindi naging hadlang yung mga iba't ibang mga nangyari dyan, sobrang init, yung umulan. At isa pa pong naging, isa pang naging event natin last year, supposed to be may tree planting tayo eh. Ayan, pero yung tree planting po natin, nauwi po sa tree planting dito. Alam niyo po na pumupunta kami sa DENR, sa Taytay. 3 beses yata kami nagpabalik-balik. Ang tawag po dito PENRO, Provincial Environmental National Resources Office. Nasa Manila East po siya. Pero syempre, hindi tayo nagpa-discourage. Sabi, kailangan meron tayong gawin. Kailangan matuloy ito. Dahil deeply rooted yung tema natin. Alam niyo po yung tree planting natin napunta sa ano. Sino mga nakinahabang dyan sa okra na yan? Taas ang kamay, yung mga kumuha ng okra. Tanim pa tayo ulit. Di po ako farmer eh. Di ko alam paano gagawin. Wala lang mga dahon ngayon. Pero nauwi sa di ba? Nauwi sa pagtatanim at sa general cleaning. Church, nalinis po yung church natin. Ito po yung mga halimbawa. May mga problema, pero magpipray, Lord, ano ba yung wisdom? Ano ba yung direction mo? Pag may mga problema po, pag may mga hadlang, tatanungin natin, Lord, ano ba yung gusto mong gawin namin? Hindi agad tayo susurrender. Lord, ayaw na namin may probability at ang ating iglesia sa Diyos, ito ay nangangahulugan na ang taong 2026 ay ating sisimulan at tatapusin ng may buong pagsunod at pagpapasakop sa kalooban at patnubay ng Diyos. Tayo pang lahat ay tumayo. Tayo po ay and let us pray. Lord, maraming salamat po sa mga aral na aming pong natutunan mula sa Biblia at sa mga personal na karanasan namin dito sa Iglesia, Panginoong Diyos, noong taong 2025. At naniniwala kami, Panginoon, even sa personal level, Panginoon, ng aming buhay, Panginoong Diyos, ay kasama po namin kayo. Officially, Lord, we are in 2026 now, Panginoon. Kaya tulad po, Panginoon, ng mga aral na ito sa Joshua chapter 3, Panginoon, na ang panalangin namin, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Panginoong Diyos. Nagpapasakop kami sa iyo, Panginoong Diyos. Nais naming sumunod sa kalooban mo, Panginoong Diyos. Lord God, bless us, Lord God, this year, 2026, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, the Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church, and pagpalain niyo po ang bawat personal na buhay namin, mga kapamuso ko, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Lord, matupad namin ang kalooban mo, Panginoon. At ngayon, Lord God, magpapatuloy kami sa aming programa, Panginoon, sa aming General Assembly, Lord God, upang italaga po yung aming taon, upang italaga yung mga gawain po namin, yung aming pag-aayuno at aming mga leaders, Panginoon. Masaksiyan po ng lahat, Panginoong Diyos, upang makapanalangin din, Panginoong Diyos, at makipagdiwang, Panginoon. Lord God, bless us, Lord God, in the remaining hours, Panginoon, na gagawin po namin ngayon, Panginoon. Bless us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.